magpapakatagal, tayo mag-aaral na salita ng ating Ama. And I am encouraging to open your Bibles in Luke chapter 7, Luke chapter 12. Luke chapter 12, reading from verse 13 hanggang verse 21. Actually, nakalagay sa Bible ko is verse 16. Pero siguro mas maganda kung mas matras pa tayo. Okay, para mas maganda po yung background ng ating pong pag-aaralan. Luke chapter 12, from verse 13 hanggang verse 21. Okay? Kung nakita yun na po, say amen. So, babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Luke chapter 12, verse 13 to 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa aking kapatid na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, Sinong naglagay sa akin bilang hukom at tagahati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Let me repeat that. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nagsabi siya sa kanyang sarili, Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipag-igiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ayan, familiar tayo sa word na yan, tama? Fool. Okay? Sa gabi ring ito, babawian ka ng buhay. Yun lang na. So, mayaman ka, kung kailan okay ka na, doon pa mababawi, Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng banal na salita. Hihingi po namin, Panginoon, samahan niyo po kami. Na sa amin po mapag-aaralan, ay hindi lamang po ito basta sumagot ng aming mga tanong, pero higit sa lahat maging panuntunan po ito kung paano po kami lalakad ng tama, ng may kasigasigan at may tuon ng aming pamumuhay sa inyo. Dalangin ko po na ang banal na Espiritu malayang kumilos at ang magturo sa amin upang sa ganon ang aming paglakad ay magbigay lamang po ng kapurihan sa iyo. Panginoon, kung nagiging sagabal po ay ang kataasan, galit, o anumang bagay na hindi mo nakakalugod sa inyong paningin, tulungan niyo po kami na isuko po namin ito ngayon sa inyo upang ang iyong pagtuturo ay managana sa aming buhay. Ang mensaheng ito, ang purpose po niya is to teach us, specifically to teach me as a person, hindi yung katabi ko, kundi ako mismo. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Ang title po ng mensahe natin ngayong umagang ito is Becoming a Focus-Driven Disciple. Becoming a Focus-Driven Disciple. Now, magfo-focus po tayo doon sa salitang focus. Magfo-focus po tayo doon sa salitang focus. And you need to understand, kapag
pinag-uusapan po natin ang salitang focus. Sa Tagalog kasi tuon eh. Okay, medyo malalim lang siya, pero kunin na natin yung English kasi nga, naiintindihan naman natin siya, tama? When we talk about the word focus, meron pong power sa focus. Amen? Tinuturuan ko ng isang life skill ang aking mga anak, a survival life skill. So, bukod sa, halimbawa, pag nawala sila, paano sila magpapaningas ng apoy. So, hindi ko tinuro yung kahoy. Ang tinuro ko, kukuha sila ng glass or magnifying glass, itututok nila sa araw, ay itatapat sa araw, tapos yung magnifying glass, at a certain angle, kinakailangan kasi yung ilaw, nakatutok siya, concentrated siya. Yung nakakasilaw, na kapag tinutok niya yan sa kusot, ano ba yung kusot sa Tagalog? Yung pinag-anuhan ng kahoy o papel, okay, ano mangyayari? Masusunog po siya. Okay? Bakit? Kasi nga, you let the light, di ba, go through a glass, a magnifying glass, and you focus that glass on its power to burn something. Kaya nga, sabi ko nga, when we talk about focus, it has power. Ganun din sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano or anything na ginagawa po natin, binigyan mo ng tuon, malakas po yan. Amen? Walang pwedeng pumigil dyan. Halimbawa, ang isang taong in love, he is also what we call a person that is focused. Kaya nga, di ba, ano yung kasabihan? 3 bundok man ang tawirin, di ba? Mga ilog man ay suungin. Di ako saan familiar eh. Basta marating ka lamang o aking irog. Basta, yun na. Bakit? It's about what? Focus. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo, dahil focus ka doon, walang pipigil sa iyo. Bakit? There is power in focus. So I don't understand for those believers na sinasabi nilang mahal nila ang Panginoon at sa Panginoon sila, tapos pagdating ng problema, nanlulupaypay sila. Because you will understand the idea na kapag ganon ang nangyayari, they are not focused to God. Kasi sa paglilingkod, hindi ka naman sa tao naglilingkod sa Diyos. Kung bakit hindi ka na nagpatuloy kahit ano pa yan. Diba? Ibig sabihin hindi ka nag-focus sa Panginoon. Kung tunay ang ating paglilingkod, ang ating kaligtasan, ang nagiging dahilan, ang nagiging sentro, kung bakit tayo magpapatuloy sa Panginoon, ano't ano pa man ang mangyari. Ngayon, kung tayo'y batang mananampalataya, naturally, hindi pa talaga fully developed ang ating focus. But now you're listening to me. If you are a believer in Christ, bago ka man o hindi, dapat yung focus natin na kanino? Nasa Panginoon po lamang. Yung dahilan kung bakit ka nagpapatuloy, dahil inibig ka niya, iniligtas ka niya, pinagpala ka niya. So walang dahilan para sisihin mo yung ibang tao at hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kamangmangan na matuturing o matatawag kapag sinasabi mong Kristiyano ka at hindi ka nagpapatuloy sa paglilingkod. Yeah. Isang kamangmangan. So again, when we talk about focus, hindi lamang siya tumutukoy sa kapangyarihan Tumutukoy din siya saan? Sa karunungan. Isang matalinong taong nating maituturing kapag, alam mo yan, nakafocus tayo sa Panginoon. Kasi sa mundo natin, there's so many things na pwede magpabagsak sa isang tao. Maraming bagay ang pwede mag-alis ng atensyon natin sa Panginoon. But, if you're so focused to God, that will be considered as wisdom itself. Because the wisdom of this world is different from the wisdom of God. Sa mundo kasi, pag alam mo yun, gusto mo ng kapayapaan, dapat marami kang pera. Pag mananampalataya ka, kung gusto mo ng kapayapaan, manatili kang nasa Panginoon, kahit wala kang pera.
di magkaiba. Yung sa mundo, yung masayang paglilingkod, yung wala kang kaaway. Sa mananampalataya, iba. Kahit inaaway ka, nagpapatuloy ka. Kasi nung nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng ibang direksyon na hindi kagaya ng sa mundong ito. Kundi ang ating paglilingkod ay nagkakaroon ng direksyon ng dahil sa Panginoon. Ngayong umaga pong ito, 3 bagay ang nais ko pong makita po ninyo. Sapagkat ang storya o ang parable, talinhaga, hindi kasi siya parabola parabola po siya. Tinutukoy ka pala, pabola. Naging lesson pala namin ito kahapon. Ang pabola is, kwento siya na may involved na hayop. Parabola naman, ano yung parabola kasi? It is an earthly story with heavenly meaning. Okay? That is parable. Or sa Tagalog, talinhaga or parabola. Now, dito sa pagkakataong ito, anong background kung bakit nagkaroon ng parable? Makikita po natin yan sa ating pong binasa. Specifically, in verse 14. Okay? So, merong isang tao, lumapit sa Panginoon. Ang ganda-ganda, nagtuturo ang Lord eh. Ang problema, he's not focusing on the Lord Jesus Christ. He's not focusing on the words of Jesus. Anong focus niya? Ang focus po niya kung papaano siya magkakaroon ng kayamanan. Imaginein mo nga naman. Pag may kayamanan ka, di ba? Marami kang pwedeng puntahan, marami kang pwedeng mabili. Wala namang problema sa kayamanan. Ang problema nga lang, nandoon siya sa isang lugar in which napakaganda ng pagtuturo ng Panginoon, pero hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya, magkano ba yung makukuha ko sa mana ko? Or papaano ko ba makukuha yung mana ko? So anong sinabi ng Panginoon in verse 14? In short, kumbaga kung ako magsasalita nito, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, sino naglagay sa akin ng hukom or tagahati ng mana ninyo? Kumbaga kung ako to, ano naman ang kinalaman niyan sa pinag-aaralan natin? Di ba? In short, kung bakit niya nasabi ito, again, he is not focusing himself, his energy, his everything sa mga bagay na dapat doon niya pinaglalagakan ng kanyang tuon. Parang ngayong umagang ito, sa isang tao na nasa Panginoon, ano't ano pa man ang mangyari, di ba, sa Panginoon lamang po siya. Tama po ba? Friday yata yun na nag-attend ako ng 25th wedding anniversary. And there's a pastor, sinabi ko sa kanya ginagawa natin sa pag-offer ng cellphone. So, sa kanya, tama nga daw. Pero sa kanila, hindi nila pwedeng i-apply. It's because baka mamaya, alam mo yun, sabi niya, hindi talaga para-parehas yung ating practice, sabi niya. Kasi hindi mo alam sa mga member, baka mamaya may emergency, di ba? So sabi ko kasi, in-explain ko sa kanya, kung bakit namin ito ginagawa, kasi nga, we are talking about focus. Amen? Yun naman yung purpose nito eh. Ibig sabihin, si Lord muna. Hindi natin sinasabing walang emergency. Pero sinasabi natin, ano man ang klaseng emergency yan, wala nang mas magiging emergency pa, kundi yung atensyon at relasyon natin sa Diyos. Kasi kung naniniwala tayo sa Diyos, kahit ano pa yung emergency yan, palagay nyo hindi hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Palagay nyo hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Unahin siya. Emergency pala yan, pinapakita lang nun kung sino talaga yung priority ng buhay mo. Kung sino talaga yung focus. That is why the very reason why we offer the gadgets, the devices in the front, kasi nga gusto natin tumuon sa Panginoon. It's a tangible proof, a tangible action na ginagawa natin, a declaration of our faith. Na 7 days nating hawak yan, ba't di natin bigay isang araw sa Panginoon? Amen? So dito ngayong umagang ito, mga kapatid, it speaks about our focus to Him. Ibig sabihin, kung gaano natin kamahal ang Diyos na ating po pinaglilingkuran. So dito, itong mayaman na to is not focusing at all
Because God is not everything at all sa kanyang buhay. Amen? All or nothing lang yan eh. It's either God is everything to you, or wala lang. Makikita naman yan sa paraan ng pamumuhay. Now dito, kung pagpapatuloy po natin, nagbigay ng talinhaga ang Panginoon sa verse 16. Okay, actually, yan talaga yung pinaka-text po natin. Sabi dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman, okay, ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Now, I want you to focus on that statement. Sa King James kasi, the word is plentiful. Okay? Tama? Sa King James. Plentifully. Plentifully pala, tama. So, plentifully, ibig sabihin nagkaroon ng kasaganaan. Okay? Kung ang reason man ay pagiging Kristiyano man yan o hindi, it doesn't matter. Kasi anuman ang sitwasyon, dapat lagi tayong focus kanino? Sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung tayo ay nakakaranas ng kasalatan, ng kahirapan ng buhay, at hindi tayo focus sa Panginoon, ang hirap. Hindi naman, pag nagkakaroon tayo ng kasaganaan, ang tanong kasi dito, ano yung magiging response natin bilang isang mananampalataya? Yun yung nagbibigay sa atin ng identity of who we are in Christ. Kung paano tayo nagre-response in every situation na pinagdadaanan po natin. Kasi kahit sino pwede makaranas ng kasaganaan, kahit malayo ka sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Although marami nagpipreach nowadays, pag sa Panginoon ka, sagana ka. Talaga lang? If you're going to look in the book of Hebrews, chapter 11, you will notice the believers there, hindi kasaganaan ang meron sila. Okay? Nakaranas sila ng persecution, nakaranas sila ng poverty, nakaranas sila ng anything hideous because of their faith in Christ. Kung bakit maganda ang pagkakadescribe ng Hebrews chapter 11, na subok ang kanilang pamumuhay sa mga bagay na para bang hinahabol ng mundo, and yet nanatili silang matatag na nasa Panginoon. Hindi ko rin naman pwedeng iset aside na kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Pero dapat ang isang mananampalataya ay hindi focus sa blessing, kundi focus dapat siya sa blesser. If God is blesser, walang dahilan para hindi tayo pagpalain ng Diyos. Tama? Ayaw niya tumango ngayon. Kung ang Diyos tagapagbigay ng pagpapala, tapos anak ka niya, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Diyos. Niligtas ka niya, anak ka niya. Kung bakit hindi tayo nabibigyan ng pagpapala, walang problema doon yung relasyon, walang problema doon yung blesser eh. Ang problema tayo. Ang tanong, nagiging faithful ba tayo at nagiging obedient ba tayo? Kanino? Sa Lord. Amen? May mga portions sa ating buhay na talaga pinagpapala tayo ng Panginoon, and we are asking God somehow na kung talagang bubuhusan tayo nagpapala, edi salamat. Pero sa Kristiyano kasi, alam mo yun, magpatuloy man ang kasaganaan o hindi, magpapatuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat napuputol yan. Oh, there's a lot of churches nowadays. All they wanted to hear is how they will be blessed materially. Materially. Forgive me if I'm not much into that kind of preaching. Kasi ako naniniwala, walang imposible sa Panginoon kung pagbibigay din ng pagpapala eh. Doon ako sa mas nakaka-thrill na klase ng pamumuhay ng isang mananampalataya. Ano yon? Mamuhay tayo ng may katapatan at pagpapatuloy sa ating Panginoon. Ngayon, kung pinagpala tayo ng Diyos, kagaya ng taong ito,
because we don't know exactly kung siya ba'y tapat sa Panginoon kasi talinhaga lang ito eh. Kumbaga, the Lord have used this kind of situation sa buhay niya, tapos tignan natin kung ano yung magiging response niya sa pagpapala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kasi walang ibang tagapagbigay ng pagpapala, kundi ang Diyos lang eh, tama? Amen po ba? Kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, walang ibang tagapagbigay ng pagpapala, kundi ang Diyos. Kung bakit natin sinasabi na ang diablo nagpapala din siya, it's a kind of test na ibinibigay sa mga mananampalataya in which all of us, we need to be wise. And when we talk about wisdom, tinutukoy po doon yung discernment. Halimbawa, may mga opportunities na para nakikita natin pagpapala, pero kung yan yung magiging dahilan na paglayo natin sa Panginoon, hindi yan mula sa Panginoon. Hindi yan mula sa Panginoon. Bakit sa dinami-dami ng araw yung mga mahal natin sa buhay sa abroad, linggo dumarating? Hindi napansin yun? Bakit kaya? Bakit mostly ng interview, bakit, alam mo yun, alanganin lagi tumatapat sa gawain. Pansinin po yun? Although that's the ways of the world, and alam mo yan, okay, sige. So bilang isang mananampalataya, ano po yung magiging response po natin? Okay? Napakalaga po nito mga kapatid, sapagkat sabi ko nga, when we love Jesus, when we wanted to obey Jesus, gusto mo po natin siyang sundin, lagi ang priority, yung ating mindsetting lagi on how to please God. Amen? So dito kasi, hindi yan ang isip ng taong mayamang ito. Kaya hindi nakapagtataka, when the Lord tells a parable dito sa talinhaga, anong sabi niya po dyan? Meron po siyang kasaganaan. Sagana sa bukirin. So tuloy po natin sa 17. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko ngayon? Okay? So, sa pamamaraan ng mundo, may katanungan siya. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi siya matalino. In fact, ang ginamit niyang term is fool, hangal, mangmang. Sapagkat mas pinili niya na mag-focus doon sa pagpapala. Take note ha, again, kung ito man ay believer or not believer, kung yung pagpapala man galing sa Diyos o hindi, bilang isang mananampalataya, ano po yung topic po natin? Nakafocus tayo sa Panginoon. If there are 3 things na kinakailangan nating matandaan, mga kapatid, mga minamahal, for us to be focused on God, on whatever situation that we have, pero in this topic, sa kasaganaan, ano dapat natin gawin? Number 1, we need to cleave in salvation. We need to cleave in our salvation. The word cleave, it means to cling, to rely. Okay? Pero ba't di natin sinabing sa Diyos, pero sinabi natin sa salvation? Okay? Bakit kaya? You have to understand, believers in Christ, nung nakakilala po tayo sa Panginoon, nakamtan na natin ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ano yon? Kaligtasan. And if you are not appreciative on that gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, may problema ka bilang isang mananampalataya. Dahil kahit kailan, ang kaligtasan, hindi yan napagtatrabahuhan. Ang kaligtasan, hindi po yan nabibili. Although ibinigay po yan sa atin, di ba? Dahil pinili tayo ng Diyos na makatanggap ng kaligtasan, hindi biro po yan. Amen? That is why we need to focus on God kasi nga, we need to cleave in our salvation. Mahalaga po ito mga kapatid. Okay? Ang po na ating tinanggap, yung kaligtasan na ipinagkaloob, rather, okay? Kasi nga, hindi ito sa sarili po nating lakas, hindi po ito sa sarili nating bait. Ito po ay kaloob ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nag-cling sa ating kaligtasan, to focus on Jesus, pinuprotektahan po natin yung ating kaisipan. Tama po ba?
Mga kapatid, again, when we talk about focus, you are desiring somehow to go, to walk, to live towards Christ. So ano babantayan po natin? Isipan natin. Kasi ganoon naman talaga ang kaaway eh. Guguluhin yung isip mo. To get that. Ano nga kasing parte ng, alam mo yan, yung baluti? Okay? Yung baluti na pumoprotekta sa ating isipan. Anong tawag kasi doon? The helmet of salvation. You know why it is helmet? It protects the mind. Amen? Kung sakaling nagdi-desire ka anything nang malayo sa Diyos, kinakailangan mo tandaan, first, iniligtas ka ng Panginoon. You are saved from everything that will take you away from your focus to God. Sumikat, yumaman, magkaroon ng kapangyarihan, tandaan mo, lahat ng ito'y baliwala kung wala yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. It's very difficult nowadays. Ang hirap. Kasi nga, again, ang laban ng tao, isip. 2 Corinthians chapter 10. Diba? Our mind is a battlefield. Okay? Maraming gera dyan eh. Kasi kung ano yung nasa isip mo, natural, yun yung lalabas. Kumbaga dyan nalalagay lahat ng pwedeng magiging output kasi yan yung lugar na pwede kang mag-input. Kung ano yung nasa isip mo, naturally, yun yung lalabas. Kung ang utak mo, ang isip mo, puro dumi, huwag kang magtaka kung puro dumi yung lalabas. Kaya nga, we are blessed somehow to have devotion. Binababad natin yung isip natin dyan. Maraming tao ayaw nila dyan. Kasi hanggang ngayon, makamundo pa rin ang isip mo. Tinatamad ka, inaantok ka, naboboring ka, pakiramdam mo, ikaw ay pinapatamaan, nakaka-stress. Hindi yan isip. Yan ay isip ng mga taong nasa mundo. Ang paglilinis ng utak ang isa sa napakahirap gawin sa isang mananampalataya. Kasi paano natin gagawin ang Romans chapter 12 verse 1? Tama? Sige nga, tignan nyo. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Yung mercy, it pertains doon sa kaligtasan na tinanggap natin. Paano hindi mahabag ang Diyos? Papunta ka ng impyerno eh. Wala kang anything deserved in this life but hell. But by the mercies of God, God has given you salvation. So therefore, ang gagawin mo ngayon na nakatanggap ka ng awa, ng mercy, ang sabi dyan ngayon, that ye present your bodies a living sacrifice. Sacrifice kasi ng mga Jews, magbibigay sila ng, alam mo yun, hayop na papatayin bilang handog. So ngayon, sinasabi dito, in contrast, ang ipepresent mo, hindi na hayop, sarili mo na. Pero sarili mo bilang isang buhay na patotoo, isang buhay na banal, na nagiging dahilan kung bakit matutuwa ang Diyos at yun yung totoong paglilingkod sa Kanya. Ayan o. Okay? Holy, acceptable unto God, which is, ano sabi dyan? Your reasonable service. Maganda yung pangalawa, in verse 2. Ano sabi dyan? And be not conformed to this world, that your mind should not be carnal. Dapat spiritual ang utak. Kaya mag-ingat kayo lagi. Kapag sa gawain ng Panginoon, iba yung naisip niya, tinatamad ka, pinapatamaan ka, di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng isang kaisipan na hindi yan sa Diyos galing. Sa mundo ho yan. Kasi ganun yung natural na isipan ng tao eh. Mapag-isip ng di maganda. Pag-isip ng di maganda. Paano mo gagawin yan? That your mind should be what? Transformed.
By the renewing, ang linaw of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin niya, mga kapatid, yung way ng pag-iisip natin, tama ba ang isip ko? So pag nagde-devotion kayo at tama ang observation, application, and interpretation po ninyo, ang makikita nyo dapat, hindi yung ibang tao, kundi yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin sa aking isip, the way ng pag-iisip ko? Mapag-isip ako ng masama sa aking kapwa? May galit ba ako sa aking kapwa? May inggit ba ako sa aking kapwa? The way you speak. Hindi lang yung pag may kaharap na ibang tao, paano pag may nakatalikod na, paano ako magsalita? Amen? Amen po ba? The way we live our lives is, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Lagi positibo Kapag laging toxic ang buhay po ninyo, which is, it's very natural for a person in the Philippines, kasi dami negatibo Natural lang na maging toxic. Pero hindi ka na basta tao lang. Kristyano ka na. You have the opportunity to cleanse our mind. How? Isipin mo yung kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoon. Amen? So if you want to focus your life to God, we need to cleave in salvation. Pangalawa, we need also to have a clear intention. Okay? Clear intention. Kanina, cleave in salvation. Now, we must be what? We must have what? Clear intention. Kapag sinabi natin clear intention, ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo. So again, kagaya sinabi ko po kanina, we need to have what? Wisdom. Okay? We need to have wisdom that comes from God. Kasi nung naligtas po tayo, binigyan na tayo ng Spirit ni Lord. Amen? And that Spirit will teach us, will lead us to life. Kaya kayo hindi nabubuhay sa Spirito, nabubuhay sa kamatayan. Yung nabubuhay sa Spirito, nabubuhay saan? Sa pagkabuhay. Doon nalulubos ang buhay po natin. Pag may Spirito tayo ng Panginoon, hindi ka pwede maging matalino sa sarili mo lang. Maniwala ka. Kung bakit ka naging matalino, it's because of the Spirit of God. The Spirit of God, the Spirit of God, the Spirit of God. Siya yung naglilid Pinramis siya ng Panginoon in the book of John. Tama? Nung alis na siya. So sabi ng Panginoon, and I will give you a comforter. One of the title of the Holy Spirit. Kasi nga nalulungkot sila sino taga-comfort? Yung Spirit. And sabi daw, and He will guide you into all truth. So, ang Espiritu ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng katotohanan sa paanong paraan. Pag nag-aaral tayo ng Bible, the Spirit of God speaks lagi to the Word of God. Hindi pwede mangusap ang isang hindi pwede mangusap ang Espiritu sa isang taong hindi man lamang nagbubukas ng Bible. Ouch! Nakikinig po ba kayo? So for us to have a clear intention sa pamumuhay po natin, dapat, guided tayo ng Holy Spirit. Kasi tingnan po natin doon sa storya. If we're going to look, okay, tingnan po natin, ano po yung intention niya? So, binigyan po siya ng kasaganaan. Parang ganito, parang pera. Ang pera naman, di mo masama yan Depende kung paano mo gamitin. So, kailangan mo ng wisdom, kung paano gagamitin yan. Tama? So, ganun din dito. Yung kasaganaan, anong ginawa niya? So, sabi sa verse 17, and he thought. Notice the word. That's the mind. Okay? And he thought, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Although at first, parang okay, wala namang masama, mag-iipon siya
Kaso nga lang, hindi man lamang sumagi sa isipan niya, ano nga bang bahagi ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa ko? Mga kapatid, it boils down sa ating pong intentions sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasama ba ang Diyos? Kaya hindi naman magtataka, yung mga pinaplano natin sa buhay, kung ito man nagli-lead sa patungong spiritual stuff, and if you are not focusing on God, naturally, hindi yan magtatagumpay. Bakit? Hindi yan sa Panginoon eh. Okay? Your intentions are not good. Amen? Not good in terms of spiritual value. Kasi kung tutusin, okay, meron po siyang plentiness, naging plentiful, yung kanyang ani, okay, given by God. So somehow, alam mo yan, dapat hindi niya tinatanggal yung Diyos in the equation, not just to give God the glory of, alam mo yan, having this plentiful sa kanyang buhay or plentiness sa kanyang buhay, but rather, ano yung kasunod? So sabi ko nga, again, parang ito pinag-aralan natin last week. Although last week, the situation is negative, dito positive. Meron siyang kasaganaan. Ano man ang sitwasyon na wala ang Diyos, hindi yung magandang sitwasyon. You see, you have to understand, we're talking about focus. So ngayon, kung may kinalaman niya sa buhay po natin, and our relationship to God speaks that, alam mo yan, dapat kinakikitaan po tayo ng focus life. So dito, again, he acted foolishly. Okay? He acted foolishly. Kasi sabi niya sa 18, and he said, this will I do. Okay? So he thought, nag-isip siya, okay? Again, kung hindi tama ang isip mo, hindi yan sa Diyos, so naturally, ano yung lalabas? Hindi maganda. The actions, the words, the mind setting, from there, kung hindi yung maganda, ano ginawa niya? What shall I do? Because I have no room where I bestow my fruits. Okay? And he said, this will I do. Ito gagawin ko. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and goods. Verse 19, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. May masama ba doon sa ginawa niya? May masama ba doon sa ginawa niya? You must understand, believers, again, hindi niya sinama ang Diyos, hindi siya nagpasalamat sa Diyos. The least na pwede niyang gawin, nag-offer siya sa Panginoon. Amen? Amen? Like Abraham, like Job. Saganang mga tao to si Abraham. Amen? So everywhere, saan siya pagpalain ng Panginoon, sa anumang kasaganaan ang meron siya, saan man siya magpunta, he always built an altar to the Lord, to worship the Lord, to thank the Lord. Hindi niya ginawa ito. Or the very least, somehow, siguro naisip niya na lang. Hindi na yung kagaya kay Abraham at kay Job. Kasi yung nagpapakita, sa isang simpleng bagay hindi niya nagawa, nagpapakita, hindi siya talaga focus sa Panginoon. Kumbaga, kinukwento to ni Jesus, sabi niya dun sa batang, alam mo yan, pinutol yung magandang pag-aaral, eto ka. Wala siyang clear intention as to ano nga bang gagawin niya. Kaya nga sa buhay Kristiyano, wala ka pwedeng dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ano kakatwiran mo? Wala kang pera? Hindi yan ang dahilan para hindi ka maglingkod ng tunay sa Diyos. Busy ka sa trabaho? Hindi yan, actually, hindi yan dahilan.
Salamat sa Panginoon, meron po tayong mga professionals dito and they are actively doing the devotion and even joining the ministries. Tito Alan, somehow, yan, dito nakakasama natin na dati-dati, di ba, hindi natin siya kasama. Tita Rose na lalo. Although kahit sabihin nyo may company na pinangungunahan, hindi ko kasi biro may company kasi dapat focus ka dyan eh. Pero dahil mas mahalaga ang Lord, nakakasama nyo siya ng devotion. Amen? Yung ba kasama ni Ate Rose, laging gising o may natutulog? Sino natutulog? Si Paul? Paul, natutulog ka sa devotion? Ha? Sino ba makasama ni Ate Rose? Si Ate Claribel yata, ano? Yung kapag nag-pray, wagas. Wagas na parang wala nang bukas. Na talagang dikit sila kay Lord. Eh. Nakakatawa lang, sinasabi ko lang yan. Pero seryosong bagay yan. Amen? Seryosong bagay yan. So sa buhay nila, kasi nga, malinaw sa kanila yung intention kung bakit nila ito ginagawa. Nakakatawa man siguro sa paningin ng ibang tao because they have a clear intention to worship God. Nagagawa nila itong mga bagay na ito. Amen? Finally and last. Paano ba tayo magpo-focus sa Panginoon? Cleave in salvation. Second, you need to have a clear intention. Kumbaga, we answer the question of what pag sinabing clear intention. Yung pangalawa naman, we need to have a clean motivation. So kanina is to answer the what. Now we need to answer the why. That's the difference between the intention and the motivation. Yung intention, what? Ano nga ba ang gagawin mo? Yung mayaman, ang gagawin niya, magpayaman. Okay? Magpayaman to the point na wala na siyang gagawin. Magpapahinga na lang. Hindi niya na kailangan ng iba. Hindi niya na kailangan ng Diyos. Sasabihin niya, ang sinabi niya kasi kaluluwa. Notice that. Amen? When we talk about the soul, okay, sa mga college dito, the word is psyche, tama? Pero sa atin, when we talk in a theological terms, tayo po yun. When we talk about soul, tayo yun na tatagal, built for eternity. So sinasabi niya ngayon na kapag ginawa niya yung gusto niyang gawin, hindi niya kailangan ang Diyos, habang nabubuhay siya, okay siya kasi ano, mayaman na siya eh. Anong sabi niya? Momo, eng-eng. Akala mo tatagal ka? Ba't mo sinabing soul? Kumbaga para bang, di ka kasi nagdi-devotion eh. Hindi ka marunong mag-observe. Ang soul, hindi naman yan tatagal. Ang kayamanan, hindi naman yan tatagal. Ang soul, tumatagal yan. Okay? Yung kayamanan, panandalian lang yan. Ba't mo sasabihin sa kaluluwa mo na magpakasaya na lang? Nagigets po ninyo? So dito, mali yung kanyang motivation, mga kapatid. Di ba? So kung kanina sabi natin, he doesn't have a clear intention in serving the Lord. Wala siyang ganun. Bakit? Natural, wala naman siyang clean motivation. At first, kumbaga isipin niya parang, anong masama doon sa ini-enjoy niya yung pinagpagalan niya? Ito yun eh. Kung tutusin, parang pwedeng sabihin natin, parang ito yung sa Ecclesiastes. Na para bang everything under the sun, pinagpaguran niya, so now it's the time to enjoy the fruit of his labor. Kaso nga lang, sabi ng Lord, mangmang, bakit? Hindi niya kinonsider ang Diyos. In short, that is the actual term for a person na hindi focus sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo ngayon ay merong ginagawa. It's either nagtatrabaho kayo for the future, nag-aaral kayo for the future, pero kung hindi mo kasama ang Lord, baliwala. First, you need to understand na meron ka muna dapat connection kay Lord.
And that is your salvation. Kasi lahat ng tao pwede lang sabihin, kilala ko ang Lord eh. Ang tanong, kilala ka ba ng Lord? Amen? Do you have the actual connection to God? Remember, the only way for us to connect with God is through the Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng dumaan sa Ama without, going through Jesus. And for you to have Jesus in your life, you need to put your faith in Him. And you need to repent of your sins. Kasi nga yun yung reason kung bakit naparito ang Panginoon, to deal the problem of sin sa buhay ng isang tao. So doon pa lang tayo makakapag-focus. Amen? Kasi nga, we need to cleave in that salvation. And if we're cleaving on that salvation, we need to have a clear intention. Ngayon nasa Panginoon ka na, anong gagawin mo? Ha? Pa-attend lang? Sa church ngayon, iba na. Okay? Nagle-level up na po. Ang hirap i-deal ang isang mananampalataya na para ba, okay, alam mo yung kaligtasan mo, pero hindi ka na sumulong. Hindi ho ganon. Niligtas tayo ng Panginoon kasi may gagawin po tayo. We are saved to serve, ika nga nila. So, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, again, we're not focusing just on the service. Alam mo rin dapat ang dahilan kung bakit mo ginagawa yan. So, you have to understand, it's a cycle. Okay, kaligtasan. Okay? We need to cleave on that. We need to cling on that. And then, ano kasunod doon? We need to have a clear intention. Kinakailangan natin gumawa. Kasi sa paggawa natin sa Panginoon, doon tayo pagpapalain ng Diyos eh. Hindi man sing laki ng inaasahan mong pagpapala, pero huwag niyong kakalimutan, ang Diyos lang ang pwede magpala sa iyo, wala nang iba. Gusto mong malubos ang buhay, na malubos ang pagpapala, wala nang iba kundi ang Diyos lang. Ano man pagpapala na hindi naglalapit sa iyo sa Diyos, hindi yan pagpapalang mula sa Diyos. Okay? And number 3, sabi nga natin, we need to have a clean motivation. As you go along, nakakapagod kasi naglilingkod eh. Kinakailangan mo intindi, bakit nga kasi ako naglilingkod? Kasi baka mamaya sa paglilingkod mo, instead na nakafocus ka sa Panginoon, sa tao ka na nakatingin, bakit siya hindi mo gumagawa? Alam mo yun? Hindi, dapat kay Lord lang. Wala nang iba. Kasi doon natin mapapanday yung ating motivation in serving the Lord. Amen? Again, believers in Christ, it is the message that speaks about us becoming a focus-driven disciple. Nawa, huwag tayo maging kagaya ng tao. Ang ganda-ganda na ginagawa ng Lord. Galing-galing. Nakikinig sila. Pero dahil, alam mo yun, hindi malinaw sa Kanya kung kanino yung focus niya, kung ano-ano tuloy na isingit sa buhay niya. Blessing kasi tinuruan pa rin siya ng Panginoon. I believe the Lord is pointing out something sa buhay mo. Kung kayo, bisita man namin kayo o matagal na kayo nag-a-attend, pero hindi pa clear sa inyo ang kaligtasan ninyo, it's about time to deal with that. Okay? Kausapin niyo ang Panginoon patungkol dyan sa bagay na yun. Or maybe, nakakilala ka na, pero somehow, ang paglilingkod mo, patawing-tawing, hindi siya stable. Kasi kung kanino-kanino ka nakatingin, kung ano-ano ang, alam mo yun, intention mo, which hindi naman nararapat sa Panginoon, kinakailangan niyang isuko. Or maybe, mali ang motivation natin. Okay? Meaning to say, hindi malinis. Naglilingkod ka nga, pero mali eh. Alam mo yan? Kaya ka naglilingkod kasi gusto mong yumaman. Ako, delikado ho yan. Ang paglilingkod sa Panginoon, bakit mo gusto maglingkod? Papasahin mo ang Lord. At kung napapasahin mo ang Lord, ano kapalit nun? Nagiging masaya ka din. Amen? At habang nagiging masaya ka sa Panginoon, hindi mo alam, pinagpapala ka na ng Lord. Ano nga uli memory verse si Pastor Ben? Delight yourself also in the Lord, and He will give thee the desires of your heart. Hindi mahirap pagpalain ang taong nagtatapat at sumusunod sa Panginoon. Tayo po lahat tumayo, tayo po yung manalangin.
Tayo po'y manalangin. Marahil bisita ka namin ngayong umagang ito. And the Lord speaks in your heart. Kailangan mo siya. Kailangan mo siya. Kailangan mo siya, hindi para yumaman ka, hindi para sumikat ka, o kailangan mo na siya in the future. Kailangan mo siya kasi siya lang yung dahilan. Siya lamang yung paraan para mabuhay. And if the Lord spoke in your heart, nangusap siya, it's about time for you to repent of your sins. Pagsisihan ang iyong kasalanan at tanggapin panampalatayanan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sa pagsampalatayang yan, diyan ka maliligtas. You need to put your faith Christ. Pananampalataya, nakikita yan sa paglakad. And if you put your faith in Christ, ligtas ka na, pwede kang manalangin, Panginoon, salamat po sa kaligtasan. Sabi mo sa Kanya, salamat po dahil naunawaan ko ang bagay na ito na kinakailangan ko lumakad sang-ayon sa inyong kalooban. Or maybe you're a believer today, bago ka man o matagal, it doesn't matter. Ang tanong, are you focused? Kamusta na yung paghawak mo sa kaligtasan? Paghawak, hindi dahil ikaw yung may hawak ng kaligtasan. No. But what I'm saying is, how do you cleave on salvation every time na may bad situation, may good, bad or good situation man yan sa iyong buhay? It's about time, surrender natin sa Panginoon. Yung mga bagay na hinahawakan natin, na wala namang kwenta. It's about time to remember the reason that why we became a Christian in the first place. Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ngayon nakakilala ka na, it's about time for you to serve the Lord. Ngayon kung nahihirapan ka kasi may galit ka sa ibang tao, may inggit, hindi man siguro galit sa ibang tao, maybe galit sa sarili, it's about time to surrender that to God. Alam mo bakit? Ang Diyos ang nakakita ng puso. The Lord sees the heart. Kung tinamaan ka man ng mensahe ngayong umagang ito, hindi dahil intensyon kang patamaan. The very purpose why you're being hit by the message of God. God loves you. Mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang ituwid. Gusto niya tayong ituwid. Imagine mo, minahal tayo ng gano'n ng Panginoon. Hindi lang tayo basta binigyan ng kaligtasan, binigyan niya pa tayo ng pagkakataon para ayusin natin ang buhay natin at malubos ang buhay na to sa paglilingkod natin sa Kanya. We need to surrender everything that hinders us in serving the Lord faithfully. Or maybe we have a wrong motivation. Naglilingkod ka nga, pero mali ang dahilan ng ating paglilingkod. Sabihin mo yan sa Lord, Lord, tulungan niyo po ako na maging tama ang dahilan ng aking paglilingkod sa inyo. Panginoon Diyos, salamat po sa mensaheng ito. It's a very simple one. Pero mahalaga po siya kasi, Panginoon, ang daming bagay ang pwedeng umagaw ng aming atensyon. Father, we ask, continue to pour out your mercy. Ibuhos mong patuloy nawa ang iyong habag sa amin upang makita namin ang aming sarili. Patawad po sa aming kataasan. Dalangin ko po na patuloy po nawa kami magpakababa at hanapin po namin ang iyong kalooban. Sa
Salamat, Panginoon Diyos. Minsan pa hinihingi ko po ng banal na Espiritu malayang kumilos at siyang kumausap po sa amin. Upang sa ganon, paglabas po namin ng bahay panambahang ito, alam po namin ang gagawin po namin. Salamat po ng marami, Ama. Papuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at maaari po tayong maupo. Palakpakan natin ang ating po Panginoon.